Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Posibleng umabot sa humigit kumulang na 180,000 biyahero ang dadagsa sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ngayong Semana Santa. Kaya naman bilang preparasyon, nakikipagtulungan ng Manila International Airport Authority o MIAA sa mga otoridad at Metropolitan Manila Development Authority upang maibsan ang traffic build-up sa mga paliparan. Kabilang din dito ang mga hakbangin sa pagpapanatili ng kalinisan, higit lalo ngayong mainit na usapin ito sa mga paliparan. Iminumungkahi ni House Speaker Martin Romualdez na magtalaga na ng mga fighter jets sa Palawan dahil sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Kailangan ng magdestino ng mga fighter jets sa Palawan. Ito ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez bunsod sa nakaraang insidente ng pambobomba ng water cannon at umano'y pagbangga ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Ayon sa kanya, kahit 2 o 3 mula sa kabuang 12 fighter jets ang nararapat na italaga sa Palawan. Paglilinaw niya, hindi nito layong iprovoke ang China. Responsibilidad naman umano ng Philippine Air Force na magpatrolya sa himpapawid. Dahil rito ipapatawag ni Romualdez ang mga hepe ng AFP, Air Force, Navy at Army upang mapag-usapan ang nasabing plano. Nagpahayag naman ng suporta si Western Command Vice Admiral Alberto Carlos sa mungkahing ito ng House Speaker. Ayon naman sa mga grupo ng mangingisda sa Palawan, makakapagbigay ng lakas ng loob sa kanila kung may presensya ng mga eroplanong pandigma. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nagpatupad ng price freeze ang Department of Trade and Industry o DTI sa 2 bayan sa Oriental Mindoro. Ito ay sa bayan ng Bulalakaw at Mansalay dahil sa pagdeklara bilang state of calamity dahil sa nararanasang epekto ng El Nino. Dahil sa mandatong ito, hindi maaaring itaas ang mga presyo ng pangunahing bilihin sa mga nasabing bayan sa loob ng 60 araw. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, rollback sa produktong petrolyo, epektibo ngayong araw. Level ng tubig sa Angat Dam, pinangangambahang mabawasan pa. Senador Risa Ontiveros, paiimbestigahan ang yaman ni Pastor Tibuloy dahil sa umano'y pagkakasangkot sa money laundering. Bilang ng mga nagparehistrong bagong botante, higit 1 milyon na. E-vehicles, bawal nang dumaan sa mga national road simula ika-15 ng Abril. 2 Filipino boxers secured na ang spot sa Paris 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Pinangangambahan ang inaasahang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam sa katapusan ng buwan ng Marso. Posible itong bumaba sa 190 meters dahil sa El Nino phenomenon ayon sa Pag-asa. Ang Angat Dam ang nagsusuplay ng higit sa 70% ng inuming tubig sa Metro Manila at nagsusuplay sa 25,000 hektarya ng palayan sa Bulacan at Pampanga. Matapos ang naging evaluation at ilang pagpupulong hinggil sa regulasyong nagbabawal sa mga electric vehicle na dumaan sa mga major road, ipatutupad na ang regulasyon sa ika-15 ng Abril. Ang detaling yan alamin sa ulat ni Princess Castro. Simula sa ika-15 ng Abril taong kasalukuyan, sisimulan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA
ang pagpapatupad ng MMDA Regulation Number 24-022 o ang pagbabawal sa mga e-bike, e-trike, tricycle, pedicab, pushcarts at kuliglig mula sa pagtawid sa mga National Road, Circumferential Road at Radial Road sa Metro Manila. Ito ay buhat ng pagkabahala ng ilang ahensya ng gobyerno hinggil sa patuloy na paglaganap ng mga e-vehicle sa mga major road kung saan nakapagtala ng 907 na e-bike, e-trike at e-scooter related road crash statistics sa Metro Manila noong nakaraang taon. Kabilang narito ang mangilang-ilang obserbasyon sa pagbigat ng daloy ng trapiko bunsod ng mga sasakyang ito. Ayon kay MMDA Acting Chairman Atty. Romando Don Artes, sa ilalim ng MMDA Regulation ay nakapaloob ang dalawang Memorandum Circular na inilabas ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Una na rito ang Memorandum Circular No. 2020-036 at 2023-195 o ang pagbabawal sa mga tricycle, pedicab at motorized pedicab sa national highways gayon din sa lupa. Habang ang isa pang inilabas na memorandum ay ang Transportation Office Administrative Order No. 2021-039 o ang Consolidated Guidelines in the Classification, Registration and Operation of all types of electric vehicle. Samantala, habang hinihintay pa ang updated regulations ng LTO para sa mga e-vehicle, pinaplano na ni Artes ang posibilidad na isama ang kaligtasan ng pagpapatakbo ng mga e-vehicle sa kurikulum ng Motorcycle Riding Academy ng ahensya upang higit pang mapasigla ang inclusive road safety. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nasagip ng Philippine Coast Guard ang 168 katao matapos sumadsad ang barkong sinasakyan sa Sitio Agbuyog, Barangay Kapaklan, Romblon. Bandang alas 11:30 ng tanghali nang sumadsad ang MV SWM Salve Regina na may lulang 55 crew members. Pagtitiyak ng PCG, nasa maayos ng kalagayan ang mga pasahero at crew member ng nasabing barko. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, rollback sa produktong petrolyo, epektibo ngayong araw. Level ng tubig sa Angat Dam, pinangangambahang mabawasan pa. Senador Risa Ontiveros, paiimbestigahan ang yaman ni Pastor Tibuloy dahil sa umano'y pagkakasangkot sa money laundering. Bilang ng mga nagparehistrong bagong botante, higit 1 milyon na. E-vehicles, bawal nang dumaan sa mga national road simula ika-15 ng Abril. 2 Filipino boxers secured na ang spot sa Paris 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Epektibo na ngayong araw ika-12 ng Marso ang oil price rollback sa ilang gasolinahan sa bansa. Nasa 50 sentimo sa bawat litro ng gasolina ang ipatutupad na rollback, habang 25 sentimo naman sa kada litro ng diesel at 30 sentimong bawas naman sa kada litro ng kerosene. Ang rollback ay bunsod ng fluctuating demand concern sa bansang China at Amerika, ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero. Sa kabila nito, ilan pa rin sa mga tsuper sa Kamaynilaan ang patuloy na iniinda ang katiting na kita at pawang hindi ramdam ang bawas presyo sa produktong petrolyo.
Kamakailan sa Iloilo na mahagi ang Department of Agriculture o DA sa mga magsasaka bilang bahagi ng Agri-Fishery Intervention ng ahensya. Ayon dito, ang 515 magsasaka ay nakatanggap ng tulong pinansyal, samantalang ang mga benepisyaryo ng kadiwa ay pinamahagian din nito. Sa pamamagitan ng interbensyon kagaya ng pamamahagi ng makinarya at gamit pangingisda, ay umaasa si DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na mapapalakas nito ang sektor ng agri-fishery sa lalawigan. Secured spots na ang dalawang Filipino Pride boxer ng bansa na sina Nesty Petesio para sa anticipated event ngayong taon, ang Paris Olympics 2024. Ito ay matapos ang 4-1 domination win kontra sa pambato ng Turkey na si Esra Yildiz Karaman sa Women's 57 kg semifinals sa First World Olympic Qualification sa Italy kaninang madaling araw ng Martes, oras sa Pilipinas. Bukod kay Petesio ay kwalipikado na rin sa Olympics si Ira Villegas matapos daigin si Islatislava Geneva Chukhanova ng Bulgar IA sa Women's 50 kg quarterfinal. Bago kina Villegas at Petesio, una nang nakwalify sa Paris 2024 ang isa pang boxing pride ng bansa na si Yumer Felix Marshall. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, rollback sa produktong petrolyo, epektibo ngayong araw. Level ng tubig sa Angat Dam, pinangangambahang mabawasan pa. Senador Risa Ontiveros, paiimbestigahan ang yaman ni Pastor Tibuloy dahil sa umano'y pagkakasangkot sa money laundering. Bilang ng mga nagparehistrong bagong botante, higit 1 milyon na. E-vehicles, bawal nang dumaan sa mga national road simula ika-15 ng Abril. Dalawang Filipino boxers secured na ang spots sa Paris 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.